Alright, Mamsat. Ito, pakinggan nga natin ito, Mamsat. No? Bakit mali ang sinasabi ng defense team ni Sara? Di pwedeng pag-usapan sa impeachment ang topics. No? Topics na bago pa ang 2022. Di pa VP si Sara. Maling-mali. O bakit nga ba, attorney? Sa katotohanan at kabutihan. Kasi di ba sinasabi nila, Mamsat, dapat yung kung kailan lang siya naging VP, yun lang yung covered ng impeachment. Hindi yung mayor pa siya, no? So pakinggan natin si attorney. Ang isa pang issue na nire-raise nitong mga nasa defense ni Sara. Ang isa pang issue na nire-raise itong sabi ni Puwa. Ang sabi ni Puwa, mga kabunyog, si Michael Puwa. Itong si Michael Puwa, sabi niya, dapat daw hindi na dapat i-present yung mga sabi ni Puwa, yun daw mga mga topic or subject na bago ang 2022, hindi na daw dapat pag-usapan yan. Sabi ni Puwa, ang posisyon namin, everything else before 2022 ay hindi po dapat maging topic or subject ng impeachment na ito. Yan ang sinabi ni Attorney Michael Puwa. Ito yung parang spokesperson ng kampo ni Sara. Ang sinasabi nito ni Attorney Michael Puwa, yung mga subject or topics na nangyari before 2022, kukontrahin nila yan. Hindi na daw dapat pag-usapan yan. Hindi na daw dapat pag-usapan yan. Yung mga before 2022. Bakit? Ang argumento nila dyan, ang impeachment ng Vice President, ini-impeach mo siya bilang Vice President. So, kailan siya naging Vice President? 2022 hanggang ngayon. So, yung mga ginawa niya bago siya naging Vice President, halimbawa, naging mayor siya ng Davao. 2011 ba? Mayor siya? 2010, 2011, ganon. Hindi na raw dapat pag-usapan yun. Kasi 2011 pa yan hindi pa siya niyan Vice President. Yun ang argumento nila. Yan yung sinasabi ni Attorney Michael Puwa, mga kabunyog. Dapat daw, ang topics or subjects na before 2022, hindi pa naman Vice Presidente niyan si Sara, wag nang pag-usapan yan sa impeachment. Tama ba yung ganyang argumento o hindi? Mga kabunyog, ang mga ginawa lang ni Sara sa panahong Vice President siya, yan lang yung magiging cover ng Article of Impeachment. Tama yun. Yung mga grounds sa Articles of Impeachment, ilang grounds ba yun? 4 na grounds yun sa Articles of Impeachment. First Article of Impeachment, Second Article, Third Article, Fourth Article. Ang alam ko, ang una yatang tatalakayin yung tungkol sa mga grave threats. Yung pagbabanta ni Sara Duterte na ipapapatay ang Pangulo. Yan ang una, Article 1 yan ng impeachment. First Article of Impeachment. Ang pangalawa yata, kung hindi ako nagkakamali, yung bribery, yung panunuhol sa mga officials ng DepEd. Ang pangatlo yata, yung SALN, hindi mga dineclare sa SALN. Yun ang pangatlo. Yung pang-apat, yung unexplained wealth, yung hindi maipaliwanag na mga yaman. So ngayon, alin doon ang sakop ng impeachment? Ang sakop lang naman talaga, yung nangyari noong 2022 pataas, totoo yun. Totoo yun. Yun talaga yung sakop niyan. Halimbawa, noon sa pagbabanta, kailan ba nangyari yung pagbabanta? Ngayon yun eh. Ngayong Vice President na siya, wala namang issue dun eh. Yung tungkol sa kanyang bribery. Sinuhulan niya yung mga DepEd officials. Kailan nangyari yun? Di ba ngayon din yun, 2022 pataas? Yung tungkol sa salin niya, na hindi nakalagay doon ang kanyang mga properties, assets, ngayon din yun. 2022 din to 2025. Tapos yung hindi maipaliwanag na yaman, ngayon din yun. Ngayon din yung mga hindi maipaliwanag na yaman. Kaya ibig sabihin,
Yung mga kaso ni Sara ng pagbabanta sa Pangulo, kailan nangyari? Ngayon yun. Agree. Panahon na Vice President na siya. Yung pagbabribe niya, pagbibigay niya ng suhol, kailan yun? Ngayon din yun. Yung hindi niya nakadeclare sa SALN, ngayon din yun. Yung kanyang paglubo ng yaman, yung mga paglubo ng yaman niya, ngayon din yun. O ngayon, pag-uusapan ba o magiging topic ba or subject yung mga nangyari before 2022? Yes! Yes! Bakit? Halimbawa, yung issue ng grave threats, yung pagbabanta sa buhay ng Pangulo, ipapakita ng prosecution na ang takbo ng isip ni Sara ay bayolente. Itong pagbabanta niya ngayon sa buhay ng presidente, ano na to, talagang ganyan na ang takbo ng pag-iisip ng vice presidente. So paano mo ngayon ipapakita na ganyan talaga ang takbo ng vice presidente? Ipapakita mo yung pambubugbog niya ng sheriff noong 2011. Agree. So ibig sabihin, ipapa-impeach mo siya dahil sa nagawa niya, ngayong vice president na siya. Pero para ma-prove mo yung point mo, pwedeng pag-usapan o gawing subject or topic yung nangyari noon. Ano lang yun? Diba? Diba mga kabunyog, mga kabayan? Halimbawa naman dun sa ano niya, halimbawa dun sa kanyang unexplained wealth. Ang ipipresent mong mga ebidensya yung ngayon sa hindi niya maipaliwanag na yaman. Pero ipapakita mo bakit noong 2010 ilan ang yaman niya, noong 2015 ilan na, noong 2020 ilan na. So ibig sabihin ipapakita mo lang na noon napakaliit pa ng yaman yan, pero ngayon napakalaki na. So ibig sabihin ipapakita mo lang yung mga nakaraan para i-establish mo yung point mo ngayon. Di ba? Ganun yun eh. Napakahirap bang unawain yun? Ang mga kaso ni Sara na kinakaharap ay nangyari sa panahong Vice President siya at DepEd Secretary. Walang issue doon. Yan yung pag-uusapan. Yung pagbabanta niya sa Pangulo, kailan nangyari yon? Ngayon na Vice President siya. Yung pagbabribe niya sa mga officials ng DepEd, ngayon nangyari yun. Yung hindi niya maipaliwanag na yaman, ngayon yun. Yung hindi niya pagdideklara sa SALN, ngayon din yun. So, ibig sabihin, yung mga nangyari, confidential funds pa pala. Kailan ba nangyari ang confidential funds? Ngayon din yun. So, ano naman ang sinasabi nila Attorney Michael Pua na ang mga ebidensya daw ay noong pang mga panahon? Hindi. Ang mga grounds or articles of impeachment ni Sara ay mga nangyari ngayon na. Ngayong Vice President siya, 2022 at DepEd Secretary, 2022. Kaya lang, hindi kasi maiiwasan na mayroong mga mariraise na issue noong mga nakaraan. Kumbaga, katulad nun, yung pambubugbog dun sa sheriff, para ipakita lang yung violenting ng utak ni Sara. Yan yun. Diba? Ewan ko, hindi masyado ng masyadong itong mga defense team ni Sara Duterte. Ano pala yon? Hindi mo na pala pwedeng pag-usapan yon, yung ganun. Kaya ito mga kabunyog, nakakalungkot itong ginagawa ng kampo ng prosecution. Kasi ay kampo ng defense, wala sa lugar. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog. Sino bang mas grabe naman to? Si Christian ang nag-interview. Diyos ko po, Rudy. Okay. Like Mike Defensor claims it's political, but look. Naku po. Breaking news. NBI files trafficking charges to... Pakinggan natin si Attorney Mabsat. Pero syempre, bago yan. Countdown muna tayo. Again, sa mga bagong pasok, huwag kalimutang mag-like and subscribe. Maraming salamat.